Okay, good morning po sa ating lahat. So ito pong pag-uusapan po natin ngayon ay bibihira ko pong may topic po dito. Most likely, panay po tayo eschatology, end of the world, rapture, second coming, etc. Pero ito, bibihira ko na po siyang natatalakay po sa inyo. Ito po may sentimiento ako dito dahil pinanggalingan ko po ang simbahan na ito. Pinanggalingan ko po ang church na ito. Magkahalong lungkot at awa ang aking naramdaman because for the very first time in so many years, nagkaroon po ako ng chance na mapanood yung kanilang tinatawag na live, no? Because may nagsabi sa akin na itry mo, tignan mo lang, silipin mo lang. Kasi nabalitaan ko, parang bumalik sila sa law. Bumalik sila sa preaching ng law. At ito po ay hindi po maganda dahil nung sila po ay bumalik sa preaching ng law, ay marami na namang mahihila sa maling paniniwala. Kaya ang nangyari po nito, I tried to watch last night. Hindi buo, mga ilang portions lang po. Pero enough na po para malaman ko na yung napanood ko ay isang confirmation that yes, they go back to the law. Bumalik po sila sa batas. At ang mapalad naman po ako kasi during that time nung stay ko sa iglesyang yon o sa church na yon, no, sa samahan na yon, ay talagang tinuturo naman talaga nila yung grace ni Lord Jesus. Marami kami pinagsamahan ng church na yon kasi kami po ay pumunta ng Singapore, pumunta na kung saan-saang bahagi ng mundo. Nakakadurog ng puso na iniwan na sila ng ilang mga members. Tapos ngayon, they're trying to win the favor of God through the law. Samantalang ang husay ng pastor na yan na mag-preach regarding grace. So nakakadurog po siya ng puso, nakakalungkot na Lord, I can't believe that this is the church na aking pinanggalingan na ginamit mo kako dati to train us, to build us. Kaya yan ang mahirap po sa institutional church sapagkat laging nasusunod dyan yung pinaka-head pastor, no? Maski ang gawin niya, maski baguhin niya yung doktrina, baguhin niya yung programa, walang magagawa ang mga members. Yan po nakalulungkot. And yes, totoo yung sinabi ng pastor sa akin na nagbalita sa akin. Bumalik sila sa law. Kaya alam po ninyo, ito hindi po ako nagbibiro. While watching that, sa maikling sandaling winatch ko siya, wala akong nakitang glory. Wala na yung dating glory nakikita ko. Bakit? Sapagkat maliwanag po sa aklat ng Galatians, sinasabi po dito, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again by a yoke of bondage. The law is a bondage. At itong verse na ito, itinuturo ng pastor na yon na mahal ko po. Nalulungkot po ako. At ayaw ko na lang pong gumawa ng issue. Gusto ko sanang kausapin. Pero ayaw ko dahil lalabas makikialam ka, sabi sa akin ng mga ibang concern. So, concerned din naman kasi ako nakakalungkot. Okay lang makita ko sa ibang mga churches, pero makita ko doon sa pinanggalingan kong church, medyo mabigat po siya. Mabigat ang dagok. Kasi buong akala ko talaga okay sila sa grace, okay ang Kasi ako po talaga hindi ako talaga umalis sa grace. Ever since grace. At habang tumatagal kasi ganito po 'yan. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang grace. Okay? Hindi siya yung grace ngayon tapos bukas liliit. No, ang grace po perfect. Tandaan nyo, nang bigyan tayo ng grace ng Panginoong Hesukristo, perfect grace po 'yan. No? Sapagkat ang grace po ay tinatawag na covenant ng Father at ng Son. At tayo po ay recipient. No? Since naging recipient tayo, part na po tayo ng covenant na yan. Okay? May covenant ang Panginoon sa atin. Okay? How come hindi nila itinuturo ngayon yan? At another
thing that strikes me, yung mga salitang binibitawan niya sa pulpit, punong-puno po ng condemnation doon sa mga gawa ng mga tao. No? Samantalang, hindi dapat natin kinukondem ang mga tao sa mga maling gawa. Bagkus, sila po ay i-correct natin using the eyes and the lens of grace. Ganun lang po kasimple yun. Hindi mo, you will not turn the other way around to gain, siguro, para hindi siya iwan ng mga followers niya. Sa nakita ko naman, kumonti ang ano niya mga members nila Tsaka iba't iba. Iba't iba na yung mga nandoon. Iba-iba na po. Karamihan mga kabataan na madaling mauto. Kana lang po natin. Ako ano yung sasabihin niya, go sila doon. Hindi po ba? Nakakalungkot po. At saka may ano po ang Bible po dito. Tingnan niyo yung salita ni Paul dito sa Bible. Ito po yung Bible. Tingnan natin. Ayan po siya. Tingnan natin to. Umpisahan po natin. Galatians chapter 5. Tama ba ako? Galatians chapter 5 verses 6 to 7. Ayan. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Ayan na pala Wala nang circumcision, wala nang uncircumcision. Ibig sabihin nun, wala nang religion. Once na kay Christ ka na, naliwanagan ka na, wala nang religion. Anong ibig sabihin po ng religion? Sa wikang Grego, ang religion means relegare. It means you are reaching God by your own. Or you're trying to win the approval of God by your own. Yan ang religion. Inaabot mo ang Diyos sa sarili mong kakayanan. Pero tignan niyo po rito. Sabi niya rito, 7 to 8. You run well. You run well. Tumatakbo ka na ng mahusay, sabi niya. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion does not come from Him who calls you. Sa Tagalog, sabi niya, mahusay na ang takbuhin mo. Sinong humarang sa'yo? Bakit bumalik ka uli doon sa mga bagay na tinalikuran mo na dati? Parang sabi ni Pablo, bakit bumalik pa kayo sa batas? May sinabi pa si Pablo sa aklat ng Galatia, he who wants to perform the law will be cut off from Christ. Ay hiwalay kay Kristo. Ang pagiging hiwalay pala kay Kristo ay hindi yung nakakagawa ka ng kasalanan, kung hindi yung bumalik ka sa law. Okay? It's very, very important for you to know that going back to the law means to be cut off from Christ forever. Kaya delikado po talaga kapag ka bumalik ka sa law. Okay? Ang law ibinigay para malaman ng tao na siya ay makasalanan. Nagsisilbi itong salamin o mirror para makita natin ang ating kasalanan. Pero kailanman, hindi ito makapagtatanggal ng kasalanan. Kaya ang law, ito ay shadow lamang. 'Di ba? Pero ang pinaka-substance dumating si Jesus Christ sa mundo at binayaran ng kasalanan natin. Past, present, future. Kaya ang mga kasalanan po natin, mga kapatid ko, nang tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin, bayad na pong lahat. Binayaran na ni Jesus lahat, past, present, future. Pag sinabi mong bayad na, may babayaran ka pa ba? I don't think so. Pag bayad na, bayad na. Okay? So, ang preaching niya, hindi ko kayang tagalan dahil yung pinanood ko kapo gabi, nakakalungkot po. It's out of this world. Kaya pala, ang dami nang umalis doon. Kaya pala umalis na rin yung mga dating kasamahan ko. Dahil hindi na siguro nila maatim yung preaching na ganon. Nakakalungkot po talaga, no? Sabi niya, apart from me, you can do nothing. And you can be apart from Christ kung bumalik ka sa law. Sapagkat everything na kailangan nating malaman tungkol kay Kristo ay nasa grace and grace alone. Again, maraming salamat po sa inyong panunood. Concern lang po ako, kaya po ito binidyo ko. At saka sentimiento ko na rin kasi nalulungkot po ako. Yung pinanggalingan kong church, bumalik sa law, and nakakalungkot. Ngayon, naka-endanger na rin pati salvation ng iba doon. Hindi ko na alam. Hindi ko po alam. Basta bahala na po ang Panginoon.
Thank you sa panonood. God bless.